Goodbye, class! Tumayo na agad ang mga batang mag-aaral matapos marinig ang bell. Hudyat na tapos na ang klase. Pinanood lamang ni Laura ang kanyang mga grade 1 students na magsakbit ng kanilang mga bag. Isa siyang class advisor ng grade 1 sa St. Joseph Catholic School. May 4 na taon na siyang nagtuturo sa mga batang anak ng mayayaman sa kanilang syudad. Wolf? Magaang tawag niya sa batang lalaki. Huminto naman ito at inosenteng tumingala sa kanya. Kasalukuyang nasa teacher's table si Laura. Pwede ba tayong mag-usap? I really have to go, Teacher Laura. Sagot nito. Isa sa mga masasabi niyang pinakamakulit ang batang si Wolf, anak ng isang CEO at bilyonaryo. Natural naman na matigas ang ulo ng mga bata. Pero iba si Wolf. Tila ba may ibang dinadala ang bata sa mura nitong edad. Sige, ihatid na lang kita sa gate, okay lang ba yon? Tila napilitan lang itong tumango. Ngumiti pa rin si Laura at hinawakan sa kamay ang kaniyang estudyante. Hello po. Bati niya sa sumalubong na kasambahay na sundo ni Wolf. Magandang hapon po, Ma'am Laura. Kayo po bang sundo ni Wolf, Manang Esther? Magalang niyang tanong sa matandang hawak-hawak na ang batang alaga. Opo, ma'am. May problema po ba? Sinulyapan muna ni Laura ang bata bago sinalubong ang mga mata ni Esther. Noong nakaraan ko pa po sana gustong makausap ang daddy ni Wolf. Si Sir Sebastian ho ba? Tumango siya. May ilang araw na kasi niyang napapansin na nagkakaproblema at nahuhuli sa mga lesson at exam si Wolf sa klase. Madalas din itong makipag-away sa mga kaklase. Dahil doon ay kailangan niyang makausap ang ama nito. Busy ho kasi sa kumpanya nila eh. Sagot naman ng matanda. Pero kailangan niya rin hong alamin ang nangyayari sa anak niya. Pakisabi ho sa kanya na kailangan ko siyang makausap. Importante lang talaga. Dagdag pa ni Laura. Sige ho, makakarating. Salamat ho. Napahinto si Laura sa pag-check ng mga papel ng kanyang klase. Naroon siya sa lamesa, sa loob ng faculty room. Hawak niya ang papel ni Wolf. At sa 10 tanong na naroon ay 3 lamang ang tamang sagot ng bata. Matalino naman ito noon pa. Laging nangunguna ang estudyanteng ito sa klase. Kaya bakit ilang araw na itong hindi makapag-focus? Where is Wolf? Yun agad ang bungad ni Sebastian nang salubungin at abutin ng kasambahay ang hawak niyang laptop bag. Otomatikong niluwagan niya ang suot na necktie at sumalpak sa sofa. Manang, tulog na ba si Wolf? Muli niyang tanong sa matanda nang magtungo muli ito sa kanya. Tulog na ho, sir. Ipinikit ni Sebastian ang mga mata. Hindi naman niya naabutan ng anak. Kahit nasa isang bahay sila, ay nabibilang sa daliri kung kailan sila nakikita. Sub-sub sa trabaho ang biyudong si Sebastian. Namatay ang asawa niya matapos ipanganak si Wolf. May 5 taon nang nakakaraan. Kaya heto siya. Pagod na sa trabaho sa kumpanyang nakaatang sa balikat niya. Kulang pa sa pagiging ama sa kaisa-isa niyang anak. Sir, kinausap po ako ng teacher ni Wolf, si Ma'am Laura. Isang seryosong tingin ang ibinato niya sa kasambahay. Kailangan niya raw ho kayong makausap tungkol kay Wolf. Importante ba? Bakit hindi na lang sa inyo sinabi? Nakakunot noong tanong ni Sebastian. Kayo raw ho ang gusto niyang makausap eh. Kailangan niyo raw hong malaman ang nangyayari sa anak niyo. Nahihiyang sagot ni Esther. Nagtatakbuhan ng mga estudyante. Papasok ito sa kanilang classroom. Nawala ang ngiti niya ng matanaw na papasok sa gate si Wolf. Umaasa siyang ihahatid ito ng ama pero ang matandang si Esther pa rin ang nakita niya. Magandang umaga ho, Manang Esther. Magandang umaga rin po, ma'am. Wolf, bumati ka sa teacher mo. Utos nito sa alaga. Good morning, Teacher Laura. Walang ganang bati naman ng bata. Good morning din, Wolf. Sige, pumasok ka na sa classroom.
Saad ni Laura. Hinintay niya munang makalayo ang bata bago binalingan ng tingin ang kasambahay. Nasaan ho ang daddy ni Wolf? Busy raw ho siya eh. Ano ho? Nainis ang dalaga sa naging rason ng ama ni Wolf. Alam niyo naman ho, CEO si Sir Sebastian, kaya walang oras para sa ganitong bagay. Anak ho niya ang pinag-uusapan dito, Manang. Dapat ho lagi siya nagbibigay ng oras tungkol sa anak niya. Seryosong pahayag ni Laura. Natahimik naman si Esther. Hindi na niya napigilang itaas ang isang kilay. Noong nakaraan pa niya pinipigilan ang sariling tawagan ng numero ng daddy nito dahil gusto niya itong makausap ng personal. Pero mukhang ginto talaga ang oras nito. Anak nga hindi mapagbigyan, siya pang isang teacher lang. Kabi-kabilang ginagawang pagbabasa ni Sebastian ng ilang proposal ng mga empleyado. May bago silang itatayong exclusive condominium kaya marami siyang trabahong kaharapin. Isang tawag mula sa kanyang cellphone ang sandaling nagpahinto sa kanya. Nakailang ring yon dahil mukhang hindi titigil ay naiinis niyang sinagot yon. Hello. Napatingin si Laura sa hawak na cellphone. Bungad pa lang ng boses ng nasa kabilang linya ay galit na. Hello! Pasinghal na ulit ni Sebastian. Mr. Sebastian Montemayor? Naging mahinahon pa rin ang boses ng dalaga. Speaking, who the hell is this? How did you get my number? Patuloy pa rin ang pagkairita nito. Mr. Sebastian, this is Laura Franco. Teacher po ako ng anak niyo. Pagpapakilala niya. Natigilan naman si Sebastian. Sorry kung napatawag po ako, pero sinubukan ko po na iparating sa inyo sa tulong ni Manang Esther na gusto ko po kayong makausap. Sumandal sa kinaupuan ng CEO. Sinubukan naman talaga niyang humanap ng libreng oras para maihatid ang kanyang anak at makausap na rin ang teacher nito. Kaso ay kailangan niyang pumasok ng mas maaga para sa kikitaing mga engineer. Pero mukhang pinagsawalang bahala niyo lang po Mr. Sebastian, kaya ako napilitan na rin akong tumawag. Ako na po ang gumawa ng paraan para makausap kayo tungkol sa anak niyo. Hindi ko pinagsawalang bahala ang anak ko. Pagtatama niya. Naringgan ni Laura ang pikon sa himig ng kausap sa kabilang linya. Sinulyapan niya ang batang si Wolf. Mag-isa na lamang ito sa kanilang classroom dahil wala pang sundo. Kung hindi ho, bakit wala pa siyang sundo? At bakit hindi ho kayo umaaten sa tuwing may pag-uusapan tayo tungkol sa bata? Naging sarkastiko na rin ang dalagang guro. Naiinis na rin siya sa inaasal ng ama ng kanyang estudyante. Ganoon na rin ang pag-iisa ni Wolf dahil wala pa itong sundo. You won't understand. You're just a teacher. Tatawag ako sa bahay para ipasundo ang anak ko. Seryosong tugon ni Sebastian sa kabilang linya. Mr. Sebastian! Nag-arko ang makilay ng tiningnan ni Laura ang cellphone matapos babaan siya ng basta na lang sa kabilang linya. Hindi siya makapaniwalang nakatitig doon. Bastos! Usal niya. Muli niyang binalikan ng tingin ng bata. Mukhang alam niya ang bigat sa puso ni Wolf. May problema ito sa ama. Wolf, ayos ka lang? Tanong niya ng tabihan ito sa silya. Sinalubong nito ang tingin niya. Where's Manang Esther? I wanna go home. Ani yan ng bata. Sandaling napaisip si Laura. Bakit kaya hindi na lang siya mismo ang maghatid sa bata sa bahay nito para hindi malungkot at mag-isa dito sa kanilang silid-aralan? Sandali, ako na lang ang maghahatid sa'yo pa uwi. Ayos lang ba sa'yo yun? Tanong niya sa bata. It's fine, Teacher Laura. Sige, magpapaalam lang ako sa daddy mo, okay? Tinanguan siya ni Wolf. The proposal is very weak. I don't think it will fit to our... Napahinto si Sebastian. Ganoon na rin ang mga kaharap. Matapos tumunog ang kanyang cellphone sa kalagitnaan ng meeting. Huminto naman yon sa pagtunog matapos niyang sulyapan. Kaya minabuti niyang ituloy ang pagsasalita. Like I said, wala akong napiling proposal. Muli siyang natigilan sa pagsasalita nang tumunog ang kanyang cellphone. Pinagkatitigan niya yon bago narinig ang ilang bulungan ng mga kaharap. Excuse me. Nakatikwas niyang kilay na nagpaalam bago iniikot ang swivel chair patalikod sa mga kaharap.
Hello, Mr. Sebastian. Si Laura po ito. What now you want? Galit ngunit mahinahong sagot ni Sebastian. Magpapaalam lang sana ako. Ako na mismo ang maghahatid pa uwi kay Wolf. No, papunta na riyan si Manang Esther. Bye. Napapikit sa inis si Laura matapos marinig ang nakabibinging pagbaba ng tawag ng ama ng bata. Kahit kailan ay hindi pa niya nakikita ang mukha ng lalaking yon sa ilang buwan na niyang pagiging teacher ng anak nito. At sana hindi niya na nga makita ang Sebastian Montemayor na yon dahil baka makalimutan niyang isa siyang guro. Heto, Wolf. Binigyan ni Laura ng maiinom at biskwit ang batang nakaupo at naghihintay sa sundo nito. Thanks. Umayos siya ng pagkakaupo bago itinuon ang mga matang tuwid sa gate. Wolf, alam ko na teacher mo lang ako, pero pwede mo akong maging kaibigan. Nagkatinginan sila. Matamis ang ngiting gumuhit sa labi ng dalaga. Inabot niya ang maliit na kamay ng bata. Pwede kang magsabi sa akin ang nararamdaman mo. Kamusta ba kayo ng daddy mo? We're fine, sagot ni Wolf at tinapos ang pakikipagtitigan sa kanya. Sa tingin ni Laura ay nakuha lahat ng batang ugali nito sa mayamang CEO na yon. May pagkasuplado at masungit kasi ang estudyante niyang ito. Akala mo isang binata ng magsalita at magkikilos. Akmang babawiin ni Wolf ang kamay nang pigilan niya yon. Muli siyang tiningnan ng bata. Sabay tayong kumain? Nakangiting itinaas niya ang sariling tinapay. Napatingin doon si Wolf bago tuluyang ngumiti sa kanya. Namangha pa ang dalaga dahil sa kauna-unahang beses niyang makitang ngumiti ito. Nahawakan ni Laura ang kanang pisngi ng bata. Masayang pinagmasdan niya ang estudyanteng nasasabik siyang makilala palalo. Hindi pa rin ho pwede si Mr. Sebastian? Natanong niya matapos ihatid na naman ang kasambahayang bata sa school. Hindi pa rin ho eh. Inihinga na lamang ng dalaga ang inis. May ilang araw nang lumipas nang sabihin niyang gusto niyang makausap ang tatay ng kanyang estudyante. Pero wala pa rin. Ni hindi nga ho nagkikita ang mag-ama na yan eh. Mahinang sambit ng matanda. Seryosong tinapunan niya ito ng tingin. Sa umaga ho kasi, papasok na sa kumpanya si Sir. Kahit sa agahan hindi sila nagkakasabay. Sa gabi naman, tulog na yung bata kapag umuwi si Sir. Hindi niya ho ba nakikita ang epekto ng ginagawa niya sa anak niya? Hindi napigilang komento ni Laura. Ewan ko ba kay Sir? Simula nang mamatay ang asawa nun, nakalimutan na yata si Wolf. Hindi makabubuti ang ginagawa ni Mr. Sebastian sa anak niya. Hindi niya pwedeng kalimutan na hindi lang siya asawa. Isa rin siyang ama. Maganang kumakain si Wolf sa harapan niya matapos niyang bigyan ito ng baon. Napansin niya kasi kahit masasarap ang kinakain ng bata sa break time ay paulit-ulit naman din at hindi rin healthy. Kumain ka ng marami, Wolf. Thank you, Teacher Laura. You're welcome. Nga pala, Wolf, kamusta kayo ng daddy mo? Daddy's busy at work. Kaswal na sagot ng bata habang ngumunguya. He's always in the company, working. I don't often see him at home. Do you miss him? Natanong niya na nakapagpahinto sa pagmuya ng bata. Nagtama ang kanilang mga mata nang mag-angat ng tingin si Wolf. Miss mo na ba ang daddy mo? He said he's working for me, for my future. Tama naman siya, Wolf. Inabot ni Laura ang kamay ng bata. Nakukuha naman niya ang punto ni Sebastian sa pagiging masipag sa trabaho. Kahit hindi naman siya magulang, ay alam niya ang rason sa kabila ng pagkakapagod ng mga ito sa trabaho. Para sa maganda at komportableng kinabukasan ng mga bata. Mahal ka ng daddy mo. Yun na lang ang isipin mo. Gulat na pumasok si Laura sa classroom. Nakita niyang nag-aaway si Wolf at ang kaklase nitong si Red. Nagmamadali siyang lumapit sa mga bata. Anong nangyayari dito? Bakit kayo nag-aaway?
pagitna ng dalaga. Teacher Laura, si Wolf po, he pushed me. Sumbong ni Red. Ginawa mo yun, Wolf? Tanong naman niya. He deserves it. Tumakbo paalis ang bata. Sandaling nagpaalam si Laura kay Red bago sunundan si Wolf. Wolf! Hindi na naituloy ng dalagang guro ang pagtakbo ng matanawang bata. Niyakap nito ang isang lalaking palapit. Nakasuot ito ng formal na damit. Hinangin ang mga buhok ni Laura habang pinagmamasdan ang dalawang nasa di kalayuan. Daddy! Niyakap ni Wolf si Sebastian. Nakangiti itong binuhat ang anak. Ginawa niyang lahat ng trabaho, nalipasan na nga rin siya ng gutom para lamang makapunta rito sa school. Sa nakikita ng dalaga, ay sigurado siyang ito ang ama ng estudyante. Kahit sa malayo ay gwapo at mayaman ang dating ng lalaki. Napalunok siya ng sariling laway. Natigilan pa si Laura sa paghinga nang ibato sa kanya ni Wolf at ng daddy nito ang atensyon. Is she your teacher? Tanong ni Sebastian sa kargang anak habang nakatitig sa babaeng nakauniforme. Yes, Daddy. She is Teacher Laura. Sagot ng bata. Mr. Sebastian. Tumayo ito mula sa pagkakaupo sa silyang nasa loob ng kanilang classroom. Katabi nito si Wolf na busy sa pag-cellphone. Ikaw yung nakausap ko nung nakaraan? Yes, Mr. Sebastian. Hindi matagalan ni Laura ang pakikipagtitigan sa kaharap na lalaki, kaya kunyaring tiningnan niya ang estudyante. Hindi siya nakapaghanda at hindi rin naman niya inaasahan na para palang isang modelo ang ama ng bata. Anong tungkol sa kanya? Doon pinagtagpo ni Laura ang mga mata nila ng kaharap. Formal pa rin si Sebastian habang pinagmamasdan ang mukha ng teacher ni Wolf. First, tungkol sa academics niya. Bakit? Napansin ko kasi na madalas siyang hindi nakakasabay sa klase. Hindi naman nangyayari noon. Isa pa, mas madalas siyang maiwan sa school dahil sa wala pa siyang sundo. Is that a big deal? Nahuli lang ng konti si Manang Esther. Late lang sila ng ilang minuto. Katwira ni Sebastian. Napakunot noon naman si Laura sa narinig. Naglaho rin ang nararamdaman niyang ilang sa lalaki. Big deal? Hindi ho ba malaking bagay na naiiwan yung batang mag-isa dito sa loob ng classroom habang yung mga kaklase niya sinusundo ng mga magulang nila? Natahimik si Sebastian. Kasi kung hindi big deal yon para sa inyo, iisipin kong insensitive kayong ama. Hindi mo ako kilala. Huwag mong husgan ang pagiging ama ko. Palaban na sagot nito. Hindi ko kayo hinuhusgahan, Mr. Sebastian. Ang akin lang, sinasabi ko lang ang mga nakikita ko sa bata. Estudyante ko siya at concern ako sa kanya. Nagkatitigan ang dalawa habang parehong may mga galit na pinipigilan. Sorry, Teacher Laura. Kumurap ang mga mata ng dalaga nang marinig yon mula kay Sebastian. Nakita niya sa mga mata nito ang sinseridad. Pasensya na rin ho, Mr. Sebastian. Huminga muna ng malalim ang tatay ni Wolf bago muling pinagkatitigan ang mga mata niya. Hindi ko gustong maramdaman nyo na nakikialam ako sa buhay ninyong mag-ama. Gusto ko lang talagang makatulong, lalo na para sa bata. I got your point, teacher. Laura, I'm Laura Franco. Pagsasabi niya ng pangalan. Alright, Teacher Laura, I understand your point. Sobrang busy ko lang these past few weeks. But I always try to find time for my son. Tumango naman si Laura. Kung nahihirapan ang anak ko sa pag-aaral, I guess I have to hire a tutor for him. Sambit ni Sebastian ang lingunin ng anak. Magandang idea ho yan, lalo na't malapit ng summer break. Pwede pa ho siyang humabol. Matalino si Wolf. Magiging madali lang sa kanyang lahat. Bye, Teacher Laura. Paalam ng bata. Tumango at ngumiti lamang ang dalaga. Kalalabas lang nila sa classroom. Kahawak kamay ni Wolf ang ama nito. We have to go, Teacher Laura. Kay Sebastian naman siya napatingin. Naramdaman na naman niya ang hiya at asiwa habang magkadugtong ang kanilang mga tingin. Ingat ho kayo, Mr. Sebastian. Thank you. Let's go, Wolf.
Sinundan na lamang ng tingin ni Laura ang mag-ama habang nakatalikod at palabas ng gate. May naramdaman siyang awa sa mga ito. Nakikita niyang kahit matagal ng panahon na wala ang nanay at asawa ni Sebastian, hirap pa rin ang mga itong makamove on at nahihirapan pa rin na mabuhay na sila lamang. Sinulya pa ni Sebastian ang anak na sumampa sa kama. Ngumiti siya rito bago siya tuluyang tinabihan ng bata. Tinakpan niya ng kumot ang katawan ni Wolf at humiga na rin sa tabi nito. Alam niyang pagkukulang sa anak at sana ay hindi siyang dahilan kung bakit nahihirapan at nagkakaproblema ngayon ito sa pag-aaral. Mahigpit ang ginawa niyang pagyakap kay Wolf. Kung nasaan man ang kanyang namayapang asawa, sana itulungan siya nitong maging responsable at mabuting ama. Buwisit na ibinaba ni Sebastian ang telepono. Nag-utos siya sa sekretarya na maghanap ng magiging tutor ng anak. Ang kaso, wala itong mahanap na sakto sa standard na nirequired niya. "What's wrong, Daddy?" Usisa ni Wolf. "It's nothing, anak." Sinubukan pa rin niyang maghanap ng numero sa cellphone. Baka may kakilala siyang pwedeng hinga ng tulong sa paghahanap ng tutor. "Are you worried about my studies?" "Nope, son. I trust you. You're a smart kid, but you still need a tutor. Kailangan pa rin consistent ka sa pag-aaral mo, kahit na magbabakasyon." Paliwanag niya. Tumango naman ang bata. "Do you like Auntie Pen?" Natanong ni Sebastian nang maalala ang teacher na hipag. Pwedeng sa sister-in-law na lamang niya paturuan ang anak. "Teacher Laura can be my tutor, Daddy." Napahinto siya sa pagtawag kay Penelope. Dahan-dahang luminga kay Wolf. "She's nice. I learned a lot from her. You can hire her as my tutor." Dugtong pa ni Wolf. Tumango naman si Sebastian. Oo nga no, bakit naghahanap pa siya sa kung saan-saan habang malinaw na nasa harapan niya ang guro ng bata? "Gusto mo siyang maging tutor?" "Yes, Daddy. She's so nice to me. I want her to be my tutor this summer." "Teacher Laura." "Yes, Red?" Huminto ang dalaga sa paghahanda ng magiging lesson sa teacher's table. May ilang minuto na lang ay mag-uumpisa na ang klase. "May naghahanap po sa inyo sa labas." Napatingin si Laura sa pinto. Wala naman siyang inaasahang dadalaw sa kanya. Minabuti niyang lumabas ng classroom. "Good morning, Teacher Laura." Bati ni Wolf. Napangiti siya bago nag-angat ng mga mata sa katabi nitong si Sebastian. Good morning." Tipid at may hiyang wika ng ama ng bata. "Good morning." Naging mahina tuloy ang sagot ng dalaga. "May ibibigay sa'yo si Daddy." May kalakihan ng mga matang muli niyang tiningnan ng bata. Nakangiti ito at tumingala sa sariling ama. Nakita ni Laura ang paglukot ng mukha ni Sebastian. Tila ba hindi rin inaasahan nito ang sasabihin ng anak. "Talaga?" Nabulalas ng dalaga nang biglang nag-init ang pisngi. "Go, Daddy. Give it to her." Sinabihan muna ni Sebastian si Wolf na pumasok sa classroom bago nahihiyang sinalubong ang mga mata ng gurong kaharap. Here." Napatingin si Laura sa inaabot nitong paper bag bago muling tiningala ang ama ng kanyang estudyante. "Wolf told me na lagi mo raw siyang binibigyan ng pagkain." Yun ho ba? Wala yun. Hindi nyo kailangang palitan yun." "Kunin mo na, kaysa itapon ko yan." Naiinis na sabi ni Sebastian. Hindi siya sanay na nire-reject ang binibigay niya at saka ito ang unang beses niyang magbigay sa babae. Dahil hindi kumikilo si Laura, ay siya na mismo ang kumuha ng kamay nito at ipinahawak ang paper bag. "Take it. It's my way of saying thank you for being such a good teacher to my son." Nagkatitigan silang dalawa. Salamat, Mr. Sebastian." "Hindi ko inaasahang ihahatid niyo si Wolf. Sa nakikita ko, masaya ang bata." Dagdag niya. "Hinatid ko siya para na rin makausap ka." Nagtatakang tinitigan ni Laura ang kaharap.
Huminga ng malalim si Sebastian bago buong tapang na pinagtagpo ang kanilang mga mata. "Can you be my son's tutor, Teacher Laura?" Kumurap ang mga mata ng dalaga. "Wolf likes you a lot. He recommended you to me. Sa tingin ko komportable siya sa'yo sa pagtuturo mo." Paliwanag ni Sebastian. May ilang segundo bago nakuhang sumagot ng dalaga. Hindi naman niya inaasahan ang offer nito. "Payag ka ba?" Untag ng kaharap. Nakabukas ang labi niya pero wala namang lumalabas na salita roon hanggang sa abutan na sila ng pagtunog ng school bell. Napatingin si Sebastian kung saan yun galing. "Pasensya na Mr. Sebastian, magsisimula na ang klase. Mauna na ako." Nasundan na lamang niya ito ng tingin. Nananadya yata ang school bell na yon at parang gusto siyang bumalik at ialok ulit ang trabaho sa magandang gurong yon. Panay ang sulyap ni Laura sa batang si Wolf. Porsigido itong nagsusulat ng nasa board. Naalala niya ang ama ng estudyante. Gusto niyang isipin na baka kaya siya binigyan ito ng pagkain dahil may hihilingin talaga. Okay naman ang offer na maging tutor siya ni Wolf. Kaso, may ilang alinlangan siya. Sa ugali kasi ni Sebastian ay baka hindi sila magkasundo. Siyempre, kahit na hindi ito ang tuturuan niya, ay kailangan pa rin niyang kausapin ito para sa bata. Baka hindi lang sila magkasundo. Pero paano ang estudyante? May kakayahan siyang tulungan ito. At isa pa, gusto niyang mapabuti si Wolf, lalo na ang pag-aaral nito. Matyagang naghihintay si Sebastian ng tawag mula sa kanyang cellphone. Halos matunaw na ito sa pagkakatitig niya. Inaasahan niyang makakatanggap siya ng tawag mula sa teacher ng anak. Sabihin itong tinatanggap ang trabahong inaalok niya. Saglit pang sinulyapan niya ang suot na relo. Mukhang kailangan niyang ikansela ang ilang gagawin sa kumpanya para masundo ang anak. Sa ganoon, makausap muli ang dalaga. "Teacher!" Inilagay ni Wolf ang papel sa ibabaw ng teacher's table. Nagpapacheck ito ng sinagutang papel. Naalala niyang sinabi ni Sebastian, ang bata raw mismo ang nagsabi na siya ang kunin bilang tutor. Sinimulan niyang i-check ang papel. Ganun pa rin, mas maraming pagkakamali ang estudyante. Seryosong napatingin si Laura rito. "Ang sabi ng daddy mo, gusto mo raw akong maging tutor." "Yes, Teacher Laura." Hinawakan niyang isang pisngi nito at ngumiti ng malungkot. Hindi niya alam kung bakit magaan ang loob niya sa bata. Parang lagi nitong hinahaplos ang puso niya. "Nasanay na po ako sa pagtuturo niyo, teacher, at siguradong mas matututo ako sa inyo." "Salamat sa tiwala, Wolf." Pinanunood ni Sebastian ang kanyang anak. Napatitig siya sa kamay nitong hawak ng teacher na kasabay niya naglalakad. Pinagmasdan niya itong mabuti. Kung hindi niya kilala ang mga ito, aakalain niyang tunay na mag-ina ang dalawa. Napangiti siya ng maliit. "Daddy!" Nanatili ang ngiti nang yakapin siya ni Wolf sa ibabang bahagi ng katawan. Pasimpleng sinulyapan niya ang teacher nito. Nagkakahiyaan ang dalawa kung sino ang unang magsasabi ng tungkol sa trabahong inaalok ni Sebastian. Mauna na kami." Paalam nito. "Sandali lang, Mr. Sebastian." Pigil ni Laura. Mukhang walang balak na buksan ng tatay ni Wolf ang usapin tungkol sa inaalok nitong pagiging tutor niya. Kaya siya nang maglalakas ng loob. Nilakasan ng dalaga ang loob na tinitigan ng magagandang mga mata ni Sebastian. "Wolf, mauna ka na sa kotse." Utos nito sa anak. Sumunod naman ang bata kaya naiwan na sila. Muling sinalubong nito ang mga mata ni Laura. "Yung tungkol sa trabahong inaalok niyo, Mr. Sebastian." Simula ng dalaga. Dinapuan ng kaba si Sebastian. Ramdam niya na baka tumanggi na ang guro sa pagkakataon na ito. "Tinatanggap ko ho." May kung anong bigat sa dibdib ang nawala dahil sa pagpayag ng kaharap niyang teacher. Hindi niya inaalis ang mga matang nagpakatatag para wala itong mabasang reaksyon. "Tinatanggap ko hong maging tutor ng anak niyo." Ulit ni Laura. "Okay." Tumikwas ang kilay ng dalaga dahil sa pagiging formal ni Sebastian. Mukhang hindi nga ito naging masaya.
Sunday naman bukas. Pwede kang pumunta sa company para makapag-usap tayo tungkol dito. I have to go. Thank you, Teacher Laura. Mahabang pahayag nito. Pilit ang ngiti sa labi niya nang tumango. Nang talikuran ni Sebastian ng teacher, ay doon lamang siyang ngumiti. Masaya siyang marinig ang pagpayag nito. Nagtataka naman si Laura habang hinahatid ng tingin ang ama ng bata. Bakit hindi niya nabasa ang reaksyon nito? Kung masaya ba o hindi? Kusa siyang natigilan at napatanong na sa sarili. Bakit naman big deal kung anong magiging reaksyon ni Sebastian? Hindi naman niya ito ginagawa para rito, kundi para kay Wolf. Tiningala ni Laura ang malaking kumpanya. Ito ang address na ipinadala sa kanya ni Sebastian. Hindi raw kasi ito makakaalis ng office, kaya siya na lang ang pumunta. Kung hindi lang talaga kay Wolf, hindi siya ang lalapit dito. Pumasok ang dalaga sa loob at nagtanong sa sekretarya ni Sebastian. Mukhang expected naman ang pagdating niya dahil agad siya nitong dinala sa ama ng bata. Good morning, Mr. Sebastian. Bati niya nang makapasok sa loob ng malamig at magara nitong opisina. Have a seat, Teacher Laura. Formal pa rin itong itinuro ang receiving area. Doon na siya dumiretso. Nilingan niya si Sebastian nang tumayo na ito mula sa swivel chair. Anong gusto mo? Napatingin si Laura sa kaharap na silya. Komportableng naroon na ang daddy ni Wolf. Kape? Tsaa? O ako? Po? Nabingi yata siya sa mga inaalok nito. Never mind. Seryosong bawi ni Sebastian. Natahimik sila. Anyway, let's make it quick. Marami pa kasi akong trabaho. Sa pagpayag mo na maging tutor ng anak ko, your monthly salary is 30,000. 30,000? Yes, and para hindi ka na rin pabalik-balik sa bahay. Maraming libreng kwarto ron. Pwedeng dun ka na muna tumuloy. Hindi na ho. Pagtanggi ni Laura. Natigilan si Sebastian at napatitig dito. Hindi ko ho kailangang tumuloy sa bahay niyo. Kaya ko naman ho na umuwi. Bakit? Hindi ka ba papayagan ng asawa mo? May ngiti sa labi ang ama ng bata. Ngiting tila ng aasar. Wala pa ho akong asawa. Pagtatama ni Laura. Boyfriend. Patuloy na pag-iimbestiga ni Sebastian na itinago ang aliwalas ng muka buhat sa narinig na hindi pa kasal ang guro. May connection pa ho bang itinatanong niyo sa akin bilang tutor ni Wolf? Kasual na dumiretso si Sebastian habang seryoso siyang pinagmamasdan na naghatid sa kanya ng kaba at pagkailang. Of course, malay ko ba? Baka may maghabol sa'yo. Wala hong ganyan, Mr. Sebastian. Magagawa ko ng maayos ang trabaho ko. Kontrol ang piko ni Laura nang tumugon. Tumango-tango ito habang may ngiting aso pa rin sa labi. Umayos pa nga ito ng pagkakaupo bago muling nagsalita. Hindi ka sumagot kung may boyfriend ka na, Teacher Laura. Malokong wika ni Sebastian. Umikot ang mga mata ng dalaga bago tumayo. Parang pinagtitripa na lamang siya ng kaharap. Mauna na ho ako. Ihahatid na kita. Alok nito nang sundan siya sa pagkakatayo. Hindi na ho. Huwag ka nang tumanggi. May dadaanan din naman ako, kaya isasabay na kita. Nauna nang humakbang ang tatay ni Wolf. Wala siyang nagawa kundi sundan na lamang ito. Pinagtitinginan sila. Lalo na siya nang lumabas sila ng opisina. Naroon ang mga mapanghusgang mga mata ng mga tao sa kumpanya. Habang tila walang pakialam si Sebastian, may pagkakataon pa nga na hinihintay siya nito sa paglalakad para sabay silang humakbang. See you tomorrow, Teacher Laura. Hindi na siya sumagot at pinagmasdan na lamang ang mukha nito hanggang sa tuluyan ng umusad ang kotse. Napahinga ng malalim ang dalaga. Ayaw niyang bigyan ng ibang kulay ang paghatid sa kanya ni Sebastian. Gusto niyang isiping baka inihatid siya nito para iparating na rin ang pagpapasalamat sa pagpayag niya. Maingat ang bawat pagtapak ng mga paa ni Laura nang makapasok sa loob ng malaking bahay. Malasimbahan ang laki nito at ang mga bagay na nasa loob halatang mamahalin at babasagin. Teacher Laura, dito po tayo.
Iginiya siya ni Manang Esther papalabas. Nang tingin niya ay dining area. Nakarating sila sa garden. "Sir, nandito na ho si Teacher Laura," anunsyo ng matanda. "Teacher!" bati ni Wolf. "Hello, Wolf." Lumapit ng dalaga sa mesa. Sinulyapan niya si Sebastian. Nagbabasa ito ng kung anong hawak. Hindi niya inaasahang narito ang ama ng bata. Dahil lang alam niya kahit weekends ay pumapasok ito. Baka naman narito dahil alam na darating siya. Mabilis na umiling si Laura. Masyado naman yata siyang gandang-ganda sa sarili. Baka nagkataon lang. Seryosong tiningala ni Sebastian ang teacher na nakatayo sa gilid niya. "Ano pang ginagawa mo riyan? Bakit hindi ka maupo?" tanong niya. "Dito po ba tuturuan si Wolf?" "No, sa loob." "Ganun ho ba? Sa loob na lang po ako maghihintay." Akma siyang pipihit nang hawakan siya sa pulsuhan ni Sebastian. Nagtama ang kanilang mga mata. "Sumabay ka nang mag-breakfast." Dinala siya nito sa Celia. Lihim namang nakangiti ang batang nanunood sa dalawa. Nahihiya pa rin si Laura habang hawak ang kutsara. Tahimik ang mga kaharap kumain. May paminsan-minsan pang nilalagyan siya ni Sebastian ng pagkain sa plato sa tuwing nilalagyan din ito ang anak. "Manang, pakiasikaso si Wolf." Tawag nito sa kasambahay. "Excuse me, Daddy and Teacher Laura." Paalam nito. Naiwan silang dalawa sa mesa. "Maaga ka ng ilang minuto." Nakita ng dalagang sinili pa ng daddy ni Wolf ang suot na relo. Inagahan niya dahil baka traffic at may kalayuan din ng exclusive village ng mga ito. "Ayokong isipin na excited kang makita ako." Pang-aasar ni Sebastian. "Ano ho? Bakit niyo naman iisipin yun?" Hati sa pagkainis at pagtawang sagot niya. Nagtagpo ang kanilang mga mata. "Sino ho ba ang hindi pumasok dito? Alam ko kahit Sabado at Linggo, napasok ang hardworking na CEO na katulad niyo." Ganti ni Laura. Nawala ang ngiti sa labi ni Sebastian. Bakit nga ba pinili niyang dito magtrabaho sa bahay kesa sa opisina? At saka bakit ba lagi niyang inaasar ang dalagang guro na ito? "Ayokong isipin na hindi kayo pumasok dahil sa akin." Panggagaya ni Laura sa kanya. Kunyaring kinuha niya ang baso ng tubig at tinungga. Hindi rin niya sinalubong ang mga mata ng dalaga. "Salamat ho sa breakfast. Tuturuan ko na ho si Wolf sa loob." Nakangiti pa rin si Laura nang tumayo at tumalikod. Nang maglakad ay alam niyang naisahan niya ang mayabang na CEO. "Subukan mong sagutin to, Wolf." Inilapit niya ang isang papel na may ilang tanong sa katabing bata. Pinili nilang umupo sa carpet na nasa sahig para nakapatong sila sa lamesa. Pinagmasdan niya ang estudyante. Natutuwa talaga siya rito dahil nakikita niya ang pagsisikap ng bata. Ganoong klase pa naman ng mga mag-aaral ang gustong-gusto niyang turuan, yung desididong matuto. Hinawi ni Laura ang buhok na nasa noo ni Wolf. Iyon ang naabutang eksena ni Sebastian sa kasalukuyang nasa huling baitang ng hagdan at nakahalukip-kip. Nang ituon ang mga mata sa anak at sa teacher nito ay napangiti siya. Mukhang maayos nga ang relasyon ni Wolf at ng guro. Pinagkatitigan niya ang maamong mukha ni Laura. Naramdaman niya ang abnormal na tibok ng puso. Kanino ba niya ito huling naramdaman? Kay Elise. Sa namayapa niyang asawa. Ganoon kabilis ang tibok at tingin niya ay mas dumoble pa. Akala niya noon, hindi na niya mararamdaman ito. Pero bakit ngayon, habang nakatitig siya sa dalaga, tila ba nagkaroon ng pag-asa ang namatay niyang puso? "Nakatulog na siya?" Tiningala ni Laura ang nagsalita. Naroon si Sebastian at umupo rin sa carpet, sa tapat niya. Kasalukuyang nakalagay ang ulo ni Wolf sa mga hita niya. Nakatulog na ito matapos niyang basahan ng ilang pambatang kwento. Medyo weird kasi hapon na ang naging bedtime story ng bata. Pero masaya siyang naranasan nito ang ganitong bagay. Kanina kasi, nabanggit ni Wolf na ito ang kauna-unahang beses na naranasan ito ng bata.
Tinitigan lamang ni Laura ang bata. Mr. Sebastian, tahimik na bata ho si Wolf. Hindi siya mahilig magsabi ng gusto niyang gawin. Pero sa tingin ko, gusto niya at kailangan niya ng alaga at atensyon. Doon niya lamang inangat ang muka. Huminga ng malalim ang kaharap at tumango. Alam ko, at alam ko rin na hindi ko yun nabibigay. And I hate myself for that. I'm working hard for him para magkaroon siya ng buhay na komportable. Para ho ba sa inyo, yun ang basihan ng pagiging ama? Kumibot ang lalamunan ni Sebastian. Kung gaano karangya o komportabling buhay ang maibibigay niyo sa kanya, hindi ba dapat kung paano mo siya alagaan, bantayan at mahalin? Binawi niyang pakikipagtitigan sa guro bago itinungo ang ulo. Alam niya ang punto nito at sa pagkakataon na ito, hindi siya makikipagtalo. Naiintindihan ko na nawalan kayo ng asawa. Masakit yon, yung mawala ang taong mahal mo. Pero sana, huwag niyong kalimutan na ama rin kayo. May anak na umaasa at nakadepende sa inyo. Bata pa siya at hindi niya kailangan ng limpak-limpak na pera. Muling nagsalubong ang kanilang mga mata. Ikaw ang gusto niyang makasama sa araw-araw. Hindi niyo yung sasabihin sa'yo, pero yun ang alam kong nararamdaman ni Wolf. Wala ako sa posisyon para hilingin na sana huwag mong pabayaan ang anak mo dahil maswerte ka sa kanya. Hindi alam ni Laura kung bakit may mga luha siya ngayon. Siguro dahil kasi isa siyang taong mapagpahalaga sa pamilya. Isa pa, gusto niyang tulungan ang bata na maiparating sa ama ni Wolf ang totoong kailangan nito. Hindi niyo na ho ako kailangang ihatid. Kasalukuyang nagmamaneho si Sebastian. Inihatid siya nito pa uwi. Nahihiya pa nga siya dahil personal pa siyang ipinag-drive ng ama ni Wolf. It's okay. Mr. Sebastian, stop. Itinikom niyang labi nang itaas nito ang isang kamay para pahintuin siya. Saktong tumigil ang kotse nang magkulay dilawang traffic lights. Seryosong nilinga siya ni Sebastian. Ilang taon ka na ba? Po? Takang wika ni Laura. 28 ho. Saad niya nang titigan lamang siya nito na para bang walang balak ulitin ang itinanong kanina. I'm only 30 years old. Hindi ganun kalayong edad natin. So stop using po and ho. Parang gurang na ako kapag naririnig ko yan. Gumagalang lang naman ho ako, Mr. Sebastian. Come on, drop the formality. Pwede mo akong tawaging Sebastian at huwag ka nang paulit-ulit sa ho at opo na yan. Naiinis nitong utos. Nagsimula nang umabante ang sasakyan. Napatango naman si Laura. Sa edad na sinabi nito ay naisip niyang maagang nabiyudo si Sebastian. Nangatituloy ang dila niyang magtanong. Sinulyapan niya muna ang guwapong mukha nitong seryosong nagmamaneho. Mr. Sebastian. Nang balingan siya ay naalala niya ang inutos nito. Sebastian pala. Bawi niya. Tumango naman si Sebastian at nag-focus na sa daan. Pinigilan niyang mapangiti ng banggitin ng dalaga ang pangalan niya nang walang kahit anong formalidad. Kung ayos lang itanong, maaga ka palang nabiyudo. Dahan-dahan at maingat na tanong ni Laura. Yes, mid-20s ako nang mawala ang mami ni Wolf. Sorry. Aniya, nang mapansin ang pag-ungkat niya sa madilim na parte ng buhay nito. It's okay. You want to see her? Natakot bigla si Laura. Paano ho? Papatayin niyo ko? Nahihintakutan niyang sambit. Napailing at tumawa si Sebastian. What I mean is, we can visit her in the cemetery. Gusto kong ipakilala ka sa kanya. Natameme naman siya. Sino ba siya para ipakilala nito sa yumaong asawa? Naging tahimik ang loob ng sasakyan hanggang sa marating nila ang tinutukoy nitong lugar. Naglakad sila ng sabay sa mahangin na Memorial Park. Huminto si Sebastian sa isang puntod. Tiningnan ni Laura ang pangalan sa lapida. Ilis Ann Montemayor,
Basa niya. She's my late wife, Laura. Elise, meet Laura, our son's tutor. Nahihiyang ngiti ang gumuhit sa labi niya. Napatingin pa siya nang hawakan ni Sebastian ang bewang niya at iginiya palapit. Pwede bang malaman kung anong kinamatay niya? Usisa ni Laura habang nakaupo sila malapit sa puntod nito. Cancer. Oh, sorry. Katahimikan ang namayani sa pagitan nilang dalawa. Tanging kaluskos lamang ng mga nagkikiskisang dahon mula sa puno sa paligid ang maririnig. 7 taon na rin yun. Ayos ka na ba? Kayo ni Wolf? Naging mahirap talaga sa akin ang nakalipas na mga taon nung nawala siya. Wolf was just a baby then. Manang Esther was there at yung tita ni Wolf to help me. Napatango si Laura. Hindi niya nakuha ang sagot mula rito. Napatitig siya kung saan. Sa bagay, katangahan naman talaga ang tanong niya. Paano mo makakalimutan ang taong mahal mo at naging malaking parte ng buhay at puso mo? Hindi yun ganun kadali. Sebastian. Seryosong tawag niya rito. Luminga naman ito sa kanya. Huwag mong pilitin ang sarili mong makalimot agad. Mabuhay ka pa rin na para bang nandyan lang ang asawa mo para kay Wolf. Naiintindihan ko na may mga tao talagang hindi mo basta makakalimutan at ayaw mong kalimutan, pero gawin mong inspirasyon si Elise para magpatuloy sa buhay. That's the best advice, Laura. May munting ngiti sa labing puri nito sa payong ibinigay niya. Ikaw ba? Nasugatan na bang puso mo? Natanong ni Sebastian sa dalaga. Ako? Nag-inat ng likod si Laura na pinanood naman ng ama ng bata habang may ngiti pa rin ito sa labi. Meron ba? Ulit ni Sebastian sa tanong. Naningkit ang mga matang sinalubong iyon ng dalaga. Tinaasan niya ito ng kilay at nagseryoso. Wala. Sobrang focus ako sa pag-aaral. Gustong-gusto kong maging teacher. Kaya nakalimutan ko na yung mga ganyan hanggang sa umabot ako sa edad na to. Seriously? Hindi ka nagka-boyfriend? May halong tawa ang pagkamangha ni Sebastian habang nakatingala sa langit. Oo, ayos lang naman yun. Wala naman kasi akong type. Sagot ni Laura. Muling luminga sa kaniyang katabi. Tila pinag-aaralan ang kaniyang muka. Nahihiyang sinalubong ng dalaga ang mga mata nito. Bakit? Wala. Curious lang ako kung anong gusto mo sa lalaki. Mukhang mataas eh. Seryoso, pero may kapaitang saad ni Sebastian. Hindi naman. For sure, gusto mo ng gwapong binata. Pwede rin. Tumatangong sagot ni Laura. So, hindi ako? Natigilan siya at marahang lumingon sa daddy ni Wolf. Nagtugma ang kanilang mga mata. Nginitian siya ni Sebastian bago pinutol ang pakikipagtitigan sa kanya. Napakurap si Laura. Kung hindi siya nagkakamali ay may ipinahihiwatig ang biyudo sa kanya. O baka naman masyado lang siyang nangangarap. Dahil walang narinig si Sebastian na pagtatama sa dalaga, mukhang mas pipiliin nga nito ang binata kesa sa kanya. Inihatid pa si Laura ng ama ni Wolf sa tapat ng kanyang bahay. Naaasiwa pa rin siyang harapin ito. Salamat. No worries. Muling naghinang ang kanilang mga mata. Pasok na ako. Gusto ng talikuran ni Laura ang mga titig ni Sebastian na ngayon sa kanya ay naghahatid ng kakaibang kaba. Wait, Laura. Pinigilan siya nito sa braso. Napalunok sandali ang dalaga bago marahang humarap dito. Again, thank you for taking good care of my son. Pareho nilang sinundan ang bawat galaw ng kanilang mga mata. Pareho ring nararamdaman ng dalawa ang hindi mapangalanang emosyon na bumabalot sa kanila ngayon. Gusto ka ni Wolf. Masaya akong makitang magkasama at maayos kayong dalawa. Dagdag ni Sebastian habang kahit kinakabahan ay nilalabanan ang mga mata ni Laura.
Mabait din si Wolf at gusto ko rin siya. Ako? Natigilan ng dalaga. Ano? Nothing. Pumasok ka na. Pag-iiba ni Sebastian. Sandali pa siyang tinitigan ng guro bago tuluyang tumalikod at pumasok sa loob ng bahay. Napapikit siya sa hiya. Kusa na talagang lumalabas sa bibig niya ang tanong ng isip at puso. Mukhang nagkakaroon na talaga siya ng interes sa teacher ng anak. Ang dalaga kaya? Magkaka-interes kaya ito sa katulad niyang masungit na byudo? Hanggang sa paghihintay ng masasakyan ay parang isang plaka na paulit-ulit na naririnig ni Laura ang itinanong ni Sebastian. Teacher Laura! May humintong sasakyan sa tapat niya at sumungaw mula sa bintana si Wolf. Bumaba ang driver at pinagbuksan siya ng pinto sa backseat. Nakita niya roon ang estudyante at ang ama nito. Nagkatinginan silang dalawa. Sumakay ka na. Ani yan ito. Humawak sa kamay ni Laura si Wolf nang makababa sa kotse. Kasunod nila si Sebastian. Nagpaalam muna rito ang bata bago muling kumapit sa kanya. Salamat. You're welcome. Masusundo mo ba siya mamaya? Natanong niya dahil nakikita niyang magandang epekto kay Wolf ng mga ginagawa ng ama nito. Mas nagiging masayahin ng bata at malambing. Yes, susunduin ko si Wolf. Really, Daddy? Yes, promise. Muling nagyakap ang mga ito. Nakangiting pinagmasdan ni Laura ang dalawa. Ang sarap sa pakiramdam na nakikita niyang mag-amang ito. Sigurado siyang swerte ang babaeng magkakaroon agad ng instant na pamilyang katulad ng ganito. I'll have to go. Paalam sa kanya ni Sebastian. Sige, ingat ka. Mag-iingat ako. Sabi mo eh. Ani yan ito na nakapagpangiti sa kanya. Sandali lang, tatawagan ko ang daddy mo. Lumayo si Laura kay Wolf na kanina pa naghihintay sa daddy nito. May ilang oras ng dismissal ng kanilang klase, pero wala pa ring Sebastian na narito. Ilang beses niyang kinontak ang numero nito, pero wala pa rin. Muli siyang bumalik sa bata. Mukhang may kailangang asikasuhin ng daddy mo. Hindi bale. Ako na lang maghahatid sa'yo. Okay ba yon? Pinilit niyang maging masigla ang boses para gumaan ang loob ng estudyante. Yes, teacher. Tara na. Paikot-ikot si Laura sa sala ng bahay ng mga Montemayor. Hindi niya maiwan si Wolf dahil may sinat ang bata. Habang pauwi kanina, ay ramdam na niyang mainit na ito. Sinubukan niyang ilang beses tawagan pa ulit si Sebastian, kaya lang wala pa rin. Teacher Laura. Lumapit sa kanya si Manang Esther. Nakontak niyo na ho ba siya? Hindi ho, pati na rin ang sekretarya niya. Napataltak ang dalaga. Napahinto si Sebastian nang maabutan sa kama ng kwarto ng anak si Laura. Nagtama ang kanilang mga mata bago ito maingat na bumangon at tumayo. Inayos pa nga ng guro ang pagkakakumot ng bata. Blanko ang reaksyon ng mukha ng dalaga nang kunin ang bag bago nilagpasan si Sebastian. Tuluyan siyang lumabas ng kwarto. Laura! Nagbibingi-bingihan siya. Laura! Hinagip nito mula sa likuran ng braso niya. Kontrolado ang galit niya nang tingnan ito. Gabi na. Ihahatid na kita. Kaya ko ang sarili ko. Sagot niya at inalis ang kamay nitong nasa braso niya. Ipinagpatuloy niya ang paglalakad. Kakamot-kamot naman si Sebastian na sumunod. Laura, come on! Humarang na siya sa harap nito. Pwede mo ba akong pakinggan? Mahinahon niyang tanong. Dahil hindi sumagot ang dalaga, minabuti pa rin niyang magpaliwanag tungkol sa hindi niya pagsundo sa anak. May urgent meeting ako. Urgent meeting? Sarkastikong ulit nito. Yes, I left my phone at the office. Hinihintay ka ni Wolf. Dismayado sa sariling tumango si Sebastian. Naringgan niya na rin ang pagbasag ng tinig ni Laura. Alam mo,
Hindi ko alam kung bakit ako nasasaktan para sa bata. Siguro dahil estudyante ko siya at may pakialam ako sa kanya kahit na hindi na tungkol sa pag-aaral niya. Kaya nga ako nagpapaliwanag, Laura. Kalmadong sagot nito. Tumungo si Sebastian sa dalaga. Hinawakan niyang magkabilang siko nito at pinagkatitigan sa mga mata. I'm sorry. Hindi ka dapat sa akin nagsusorry. Kay Wolf, sa anak mo. Seryosong sambit niya bago iniwan ang ama ng bata. Teacher Laura! Napatingin siya sa isang bouquet ng puting rosas na dala-dala at inabot sa kanya ni Red. May nagpapabigay po. Aniya ng bata. Sino? Nasa labas po. Nang lumabas ay naabutan ni Laura si Sebastian. Mahina siyang napabuntong hininga. Hindi nakapasok si Wolf dahil kailangan pa rin itong magpahinga. Iyon ang sabi sa kanya ni Manang Esther nang tawagan niya. Ano to? Flowers. Alam ko. Ang ibig kong sabihin para saan to? Irita niyang awat sa kaharap. Hindi pa rin makakapasok si Wolf, pero maayos na siya. Kailangan niya lang magpahinga. Nakausap ko na rin siya. I took leave to care of him. Hindi mo na dapat sinayang ang oras at iniwanan ng anak mo para lang sa bulaklak na to. Iniwasan ng dalaga ang mga mata ni Sebastian habang nakababa ang hawak na mga bulaklak. Alam ko, ayoko lang nagalit ka sa akin, Laura. Seryosong sinalubong niya ang mga nangungusap na mata ng ama ni Wolf. Kasi gusto kita. Pag-amin nito, nahigit niya ang hininga dahil sa narinig. Nag-ipon otomatiko ang kaniyang mga luha. Kaso mukhang hindi mo ko magugustuhan dahil pabaya akong ama. Habang ikaw dalaga, pwede kang mamili ng binata riyan. Mapait na pahayag ni Sebastian. Hindi makapaniwala si Laura sa narinig, lalo na kung gaano kababa ang tingin ni Sebastian sa sarili, habang para sa kanya, isa itong bituin na mahirap abutin. Tumunog ang bell ng school katulad noon, sa tuwing may importante silang pinag-uusapan. Sandali pang naghinang ang kanilang mga mata bago niya nakuhang magsalita. May klase pa ako. Paalam ng dalaga bago mabilis itong tinalikuran. Naiwang parang isang basang sisiw si Sebastian. Ni hindi niya narinig ang naging tugon ng dalaga sa pagtatapat niyang yon. Kahit kailan ay hindi niya nakita ang sariling aamin ng nararamdaman sa isang babae. Buong akala niya ay huli na si Elise. Nasarado ng puso niya para sa pagmamahal ulit. Pero heto siya, katatapos lamang sabihin ang lahat ng nasa puso. Ang bilis ng pangyayari para sa kanya, para sa nararamdaman niya kay Laura. Nahulog ang loob niya rito kung paano pagmalasakitan ng dalaga ang anak. Totoong totoo yon. Walang halong pag-iimbot katulad ng iba. Noon, may nakilala siyang mga babae. Nakikita niyang kunyaring may pakialam kay Wolf sa tuwing nakaharap siya. Pero kapag nakatalikod, ay hindi naman talaga. Pero iba si Laura. Alam niyang kahit nakikita niya o hindi, mahal nito ang bata. Mahal ng dalaga ang anak niya. Dahilan para mas mahalin niya rin ito. Matindi ang kaba sa dibdib ni Laura habang papasok ng bahay nila Sebastian. Sabado ngayon at kailangan niyang turuan ang anak nito. Matapos kasi ang pagtatapat nito sa kanya noong nakaraang linggo, hindi na sila muling nagkita. Sa hindi nila pagkikita ay mas nakapag-isip siya. Pinakinggan niyang tibok ng puso. Alam niyang may parte para sa kanya si Sebastian. Nag-aalangan lamang siya sa ilang bagay. Kung baka akala lang nitong gusto siya dahil sa pagmamalasakit niya sa bata. Naguguluhan din siya. Natuod si Laura nang makitang pababa ng hagdan ang lalaking gumugulo sa buhay, isip at puso niya. Nagkatitigan ng dalawa bago na unang bumawi si Sebastian. Kaswal na ipinagpatuloy ang pagbaba. Pababa na si Wolf. Seryosong wika nito. Kinakabahang tumango ang dalaga. Teacher Laura!
patakbong lumapit sa kaniyang bata. Nakita ni Sebastian kung gaano kasabik ang kaniyang anak nang yumakap sa teacher nito, kung sana pwede niya rin yung gawin sa babaeng nangungulila siya. Ayos na bang pakiramdam mo? Usisa ni Laura nang bumaba para tumapat sa mukha ni Wolf. Yes po, teacher. Makakapasok ka na sa school. Alam mo, miss ka na ni Red. Teacher Laura. Tawag niya. Napakurap ang dalaga ng marinig ang formal na tawag ng ama ni Wolf. Marahan siyang tumayo at seryosong bumaling dito. Sa garden na kayo ni Wolf. May bisita akong darating. Sabi ni Sebastian. Naintindihan ko. Sagot niya. And I need to talk to you after mong turuan ng anak ko. May kung anong dumapong kabang tumama kay Laura nang marinig yon. Kung gaano siya kaseryoso ay triple yon ng kay Sebastian. Naroon nga sila sa garden ni Wolf, nakaupo sa blanket. Sinimulan niyang bigyan ng libro ang bata. Yung mga na-miss nito noong absent. Mula sa pagkakaupo ay tanaw ni Laura ang sala. Pasimple niyang sinisilip doon ang ama ng estudyante. May kausap ito sa cellphone. Naku-curious tuloy siya kung sino ang magiging bisita nito. Hanggang sa bumukas ang pinto, may matangkad at magandang babae ang niluwanon. Kumurap ang mga mata ng dalaga. Pinanood niya kung paano masayang yakapin niyo ni Sebastian. Literal niyang naramdaman ng tila ba pagkakaroon ng hiwa sa kaniyang puso. Teacher? Teacher Laura? Ulit ni Wolf. Ha? Bakit? Natatarantang luminga siya sa tinuturuan. Inabot na nito ang reading book na tapos nang basahin. Are you okay, Teacher Laura? Oo naman. Nanginginig ang mga kamay niyang pinunasan ng luha. Nagtiis si Laura na marinig ang boses ni Sebastian at ng babaeng bisita nito. Tiniis niya para kay Wolf dahil marami itong hahabuling lesson. Kinailangan niyang pumasok sa bahay para kumuha ng inumin sa kusina. Sino siya? Napahinto siya sa paglalakad nang marinig ang boses na yon. Itinatanong siya ng babae kay Sebastian. Marahang luminga siya sa mga ito. She is Laura Franco, Wolf's tutor. Kasual na dagdag ng ama ng bata. Gusto niyang matawa ng mapait sa idinugtong nito. Isang masamang tingin ang ibinato niya sa nakatalikod na si Sebastian. Hi, Laura. Hello. Pekang ngiti ang mayroon siya sa labi. Kukuha lang po ako ng tubig, Mr. Sebastian. Okay lang po ba? Sarkastiko naman niyang dugtong. Tumiim ang bagang ni Sebastian. Natapos na ang ilang oras na pagtuturo ni Laura kay Wolf. Nagmamadali siyang inilagay ang ilang gamit sa bag. Let's talk, Teacher Laura. Pwede ka bang maghintay ng ilang minuto? Bakit? Para sa kanya? Pagtukoy niya sa bisita nito. Yes. Napahinto siya sa pagmamadali at napatitig kung saan. Tuluyan nang lumapit sa kanya ang daddy ni Wolf. Ihahatid ko lang siya pa uwi. Sambit nito. Doon niya na itutuluyang tiningnan sa mga mata. Hindi niya alam kung anong trip ng biyudo. Noong nakarang araw lang, umamin ito sa kanya. Tapos ngayon, may ihahatid na iba. Sorry, pero hindi ako makapaghihintay. Ihatid mo siya sa kahit saang planeta. Ako, uuwi na ako. Seryosong isinara ng dalagang zipper na hawak bago padabog na sinakbit ang bag. Come on, importante to. E di sabihin mo na ngayon bago mo ihatid yung babae na yon. Huwag kang magselos, Laura. Kapatid siya ni Elise, tita ni Wolf. Hindi ako nagsiselos. Pwede ba? Sabihin mo lang gusto mong sabihin. Kahit na nilinaw na nito ang relasyon sa bisita, ay nabibwisit pa rin siya. I decided na mag-homeschool na lang si Wolf. Otomatikong nagdugtong ang mga kilay niya. I think it's the best for him. Best for him or for you? Putol ni Laura. You will still be his teacher. Magiging full-time teacher ka niya, Laura. Hindi tungkol sa akin to, Mr. Sebastian.
Nanggigigil na sagot ng dalaga. Tinitigan lamang niya ang kaharap. Si Wolf ang pinag-uusapan dito. Tingin mo, gugustuhin niyang makulong dito habang nag-aaral? Ikaw naman ang teacher niya, Laura. Patuloy na katuwiran nito. Humugot ng malalim na hininga ang naiinis na dalaga. Gulong-gulo siya at hindi alam kung saan ibabato ang mga mata. In that way, pwede ko rin siyang bantayan habang narito siya sa bahay. Sa tingin mo magugustuhan niya rito? Sebastian, sa bahay mismo na to. Dito niya nararamdaman mag-isa siya. Ano, sa umaga aalis ka? Tapos sa gabi ka na uuwi? Yun bang best na gusto mong maranasan ng anak mo? Hindi niya makapaniwalang pahayag. Ito na lang naiisip kong paraan para kahit papaano, mapunan ko ang mga pagkukulang ko sa kanya. That's why I want you to be his tutor. Pwede ba? Huwag mo na akong idamay. Napahinto si Sebastian. Homeschool? Alam mo na malaking pagkakaiba nun sa regular na paraan ng pag-aaral. Sa eskwelahan, may mga kaklase siya, makakalaro, makakasalamuha at magiging kaibigan. Dito, anong mangyayari sa kanya? Patuloy ni Laura. Wala namang masagot ang kaharap. Pero, wala akong karapatan na salungatin ang desisyon mo. Ikaw ang tatay niya. Ako, teacher niya lang. Tutor, sabi mo nga. Mapait niyang pahayag. Sinalubong ni Sebastian ang maluhaluhang mga mata ng dalaga. Hindi pa rin makatulog si Laura. Naroon pa rin sa isip niya ang sinabi ng ama ni Wolf. Hindi niya talaga makuha ang punto nito na ilipat ang bata sa homeschool. Alam niyang hindi yun makakatulong sa estudyante. Galing siya sa faculty ng mapahinto sa paglalakad. Makakasalubong niya si Sebastian kasama ang bisita nito noon. Nakapatid ng namayapang asawa nito at tita ng bata. Sa tingin niya ay inihatid ng dalawa si Wolf. Teacher Laura! Hindi pa rin nagbago ang saya at sabik ng estudyante nang lumapit sa kanya. Nginitian naman niya ito bago seryosong sinulya pa ng ama at tiyahin ng bata. Hi, Teacher Laura. Bati ni Penelope. Hello. Inihatid lang namin si Wolf. Saan nito? Isang sulyap muli ang ginawa ng dalaga sa ama ni Wolf bago pilit nang umiti sa harap ng mistisang babae. Kailangan na naming pumasok sa classroom. Magsisimula na rin ang klase. Sure. Bye, Daddy. Muling yumakap si Wolf sa ama. Hinawakan ng bata ang kamay ni Laura nang maglakad sila papasok ng classroom. Minabuti ni Sebastian na sunduin ang anak. Gusto niya rin talagang bumawi rito kaya't pilit niyang binabalanse ang oras. Kahit na natatambakan siya ng trabaho at minsan pa ay nalalagpasan ng pagkakataon para sa ilang malaking oportunidad para sa kumpanya. Pinipili pa rin niya ang anak, ang obligasyon dito. Kahit sa simpleng paghatid-hatid at pagsundo-sundo ay maiparamdam niya sa anak ang kaniyang pagiging ama. Hindi pa man natatapos ang klase ay nasilip na ni Laura si Sebastian sa labas ng kanilang classroom. Napatayo si Sebastian nang makitang naglabasan ng ilang kaklase ni Wolf. Hinatak niya ang suot na suit bago pinapormal ang hitsura. Sigurado siyang pagkatapos ng mga bata ay ang teacher naman ng mga ito ang susunod. Kinakabahan siyang sinulyapan ng bitbit na paper bag. May ilang pagkain para sa dalagang guro. Tumaas ang magkabilang kilay niya nang hindi makita ang anak. Nagdesisyon siyang magtungo roon. Sandali siyang kumatok sa nakabukas na pinto. Lumingon si Wolf at Laura na kasalukuyang magkatabi sa silya. Hello? Bati niya. Tumayo ang dalaga at naglakad palapit sa ama ng estudyante. May kailangan lang tapusin si Wolf. Sagot niya rito. I see. Can I come in? Sige, pasok ka. Thank you. Pinanood ni Laura ang pagtungo ni Sebastian sa anak. May ilan pang hindi natatapos ang bata na activity kaya pinaiwan niya ito sandali. Hey, buddy. Hinalikan saglit ni Sebastian ang ibabaw ng ulo ng bata bago sinilip ang papel na sinusulatan nito. Pasimple niyang tinapunan ng tingin ang dalagang guro.
Nasa teacher's desk at nagliligpit ng ilang gamit. Napahinto si Laura nang makitang nasa harapan ng lamesa niya si Sebastian. Marahan siyang nagtaas ng tingin. Baka next week, matuloy ng pag-homeschool ni Wolf. Pinigilan niyang magalit. Inaayos na rin ni Tita Penelope niyang school papers niya. Nasagot ang tanong sa isip niya kung bakit kasama pa ni Sebastian ang babaeng yun dito. Bakit niyo sinasabi sa akin ang tungkol dito, Mr. Sebastian? Formal na tanong ni Laura. Kasi gusto ko na malaman mo rin ang plano ko para sa bata, Laura. Katuwiran pa nito. Bakit? Tutor lang naman niya ako. Kumurap ang mga mata ni Sebastian. Kayo ang pamilya. Si Wolf, ikaw, at si Penelope. Puno ng pait at sakit na pahayag ni Laura. Laura, kung sasabihin ko na hindi makakabuti para kay Wolf ang naging desisyon mo, hindi mo ba gagawin? Nakita niyang paghugot ng hininga ni Sebastian habang hindi inaalis ang mga mata sa kanya. Hindi, di ba? Kaya bakit ka pa narito at nagpapaliwanag? Pigil ang mga luhang mahabang sambit ni Laura. Gusto ko kasi na manatili ka pa rin na tutor ni Wolf. Kung ayos lang sa'yo, pwede ka niyang maging full-time teacher. Napakunot ang dalaga. Para na rin hindi ka mapagod. Pwede kang mag-resign sa school na to. Pwede kong doblehin ang sahod mo. Pwede ka rin sa bahay muna. Hindi. Napatitig si Sebastian sa mga nagagalit na mga mata ni Laura. Nakikita niya na nagiging mataas ng pagtahip ng dibdib nito. Hindi ako magre-resign sa school na to. Alright, I understand. Alam ko naman na magagawa mo pa rin na maging tutor ni Wolf kahit na i-continue mo ang pagiging teacher dito. Nagkaroon ngayon ng alinlangan si Laura. Ipagpapatuloy pa ba niyang pagiging tutor ng bata? Ganitong hindi na niya maintindihan si Sebastian. Isa pa, mukhang may babae na namang pwedeng maging ina sa buhay nito. Si Penelope. Kadugo ito ni Wolf at mukha naman talagang totoong mahalang bata. Teacher Laura, sabay-sabay na tayong kumain nila Daddy? Alok ng bata matapos isakbit ang bag. Nagkatinginan sila ni Sebastian. May pupuntahan pa kasi ako eh. Kayo na lang ng Daddy mo. Nakangiting tanggi niya. Please, Teacher Laura. Hinawakan pa ni Wolf ang kamay niya nang pigilan iyon ang seryoso ni Sebastian. It's okay, anak. Nakakunot noong tinitigan siya ng byudo. Huwag mo nang pilitin ang Teacher Laura mo. Sa bahay na lang tayo kumain. Your Tita Penelope is there. Ang dalaga naman ang natigilan. Pinanood niya na lamang ang mag-amang lumabas ng classroom. Pigil-pigil niyang tubig sa mga mata. Mukha nga na nagkakamabutihan na si Sebastian at ang kapatid ni Elise. Sa bagay, kahawig nga naman ni Penelope ang yumaong asawa nito. Kaya baka nakikita niya na mas pwede itong tumayong ina sa kanilang mag-ama. At siya, hanggang tutor lang talaga. Nag-ipon ng maraming hangin sa dibdib si Laura. Narito siya sa bahay ng kaniyang estudyante. Teacher Laura! Si Penelope ang unang bumati sa kanya. Hello. Si Wolf? Tanong niya sa babaeng nasa dining area. Nasa garden, with his dad. Sige. Manang Esther, pakitawag naman po si Wolf. Aniya niya sa kasambahay. Sige po, Teacher Laura. May ilang minuto lang ay pumasok ang bata. Hindi nito kasunod ang ama. May mumunting kirot naman sa puso niya, lalo nang makitang lumabas si Penelope sa garden. Siguradong pupuntahan nito ang ama ng bata. Sinubukan pa rin niyang mag-focus sa pagtuturo, kahit napakiramdam niya ay mabigat ang kaniyang puso. You like her? Napatingin si Sebastian kay Penelope. Nakatitig din ito sa sala kung saan kanina pa nakatuon ang kaniyang mga mata. Gusto mo ba ang tutor ng anak mo? Ulit ng hipag. Yes, but unfortunately, she doesn't like me. Bitter niyang wika. Paano mo nalaman? Sinabi ba niya sa'yo? No, nararamdaman ko lang. Well,
Parang mali ka ng pakiramdam, Sebastian. Kasi sa nakikita ko kay Teacher Laura, parang may pag-asa ka sa kanya. Mabilis na luminga si Sebastian kay Penelope na nakangiti. Babae ako, kaya alam ko yun. Dagdag pa nito na talagang nakadagdag ng kaniyang pag-asa. Na baka pwede sila. Mr. Sebastian. Lumapit si Laura sa biyudong nakatalikod at nakatayo sa garden. Marahang humarap ito sa kanya. Nakausap ko na po si Wolf. Tungkol saan? Baka ho kasi ito na ang maging huling araw na magiging tutor ako ng anak niyo. Naging marinang pagkakakurus ng braso ni Sebastian buhat sa narinig. Yumuko ang dalaga para itago sa kanya ang mga luha. Laura, pinal na ho ang desisyon ko, Mr. Sebastian. Ipagpapatuloy ko ang pagiging teacher ko sa St. Joseph Catholic School. Kayo naman, ituloy niyo ang plano niyo. Laura, don't do this. Hirap na sabi ni Sebastian nang hawakan siya sa magkabilang braso. Bakit hindi, Sebastian? Umiiyak na tanong niya. Tinitigan lamang siya nito sa mga mata habang bakas ang hindi pagsang-ayon. Gusto na niyang umalis pero nakokonsensya siya para sa bata dahil hindi niya kayang iwan ito. Dahil minahal niya na si Wolf, higit pa sa pagiging estudyante. Mahal niya na ito na parang kadugo at galing sa kanya. At mahal niya na rin ang ama nito. Nang makilala niyang mag-ama, ay may nabuong parte sa puso niya. May kung anong koneksyon sa mga ito. Gusto niyang mapabuti, maalagaan, mahalin, at hindi lang maturuan si Wolf. Karapat-dapat itong magkaroon ng babaeng tatayo nitong ina. Laura, please, huwag mong gawin to. Uuwi na ako. Puwersahang inalis ni Laura ang mga brasong hawak ni Sebastian bago tumalikod. Mahal kita, Laura. Napako ang mga paa niya sa narinig. Kailangan kita. Kailangan ka ni Wolf. Ikaw ang bubuo sa amin, sa pamilya ko. Naramdaman ni Laura ang pagyakap sa kanya ni Sebastian mula sa likuran. Mahigpit na tila ayaw siyang paalisin. Mahal kita, Laura. Ikaw lang ang gusto kong maging ina ng anak ko. Ikaw ang gusto kong makasama sa buong buhay ko. Marahan siyang humarap dito. Maliwanag niyang nakita ang mga luha sa mga mata ni Sebastian. Paniwalaan mo ako. Nang mawala si Elise, sinarado ko ng puso ko. Akala ko hindi na ako makakakita ng babaeng kayang magmahal ng totoo sa anak ko. Baka kaya mo lang ako mahal dahil kay Wolf, Sebastian. Umiiyak at natatakot na wika ni Laura. Gusto niyang makasigurado at marinig mula sa bibig nito ang katotohanan para ang puso niya ay tuluyan ng maibigay rito. Mahal kita, Laura Franco. Yun ang nasa puso ko. Hindi ito tungkol kay Wolf. Tungkol ito sa nararamdaman ko para sa'yo. Mahal kita. Mahal na mahal. At kung itutuloy mo pa rin ang pag-alis mo, hindi ko alam kung anong mangyayari sa puso ko. Walang mangyayari sa puso mo, Sebastian. Tumingkayad si Laura para hawakan ang magkabilang muka ng lalaking handa na siyang walang pangambang mahalin. Dahil sa narinig ko sa'yo ngayon, walang rason para umalis ako. Mahal din kita. Mahal na mahal. At sapat na dahilan na yon para manatili sa tabi mo. Nakangiti ngunit may luhang niyakap ni Sebastian si Laura. Tinanggap naman iyon ng dalaga habang umiiyak. Nagkala sila sandali at nilabanan ang mga matang nagsusmigaw sa matinding pag-ibig. Handa ka na bang maging ina ng anak ko? Nakangiti siyang tumango ng sunod-sunod. Handa ka na bang maging asawa ko? Handang-handa, Sebastian. Marahang kinabig ni Sebastian ang likod ng ulo niya at buong sabik siyang hinalikan. Agad siyang kumapit dito para gantihan ang mga labing punong-puno ng pagmamahal. Buong akala niya talaga ay magiging tutor na lamang siya ng batang gusto niyang maging anak. Buti na lamang ngayon ay yakap-yakap na niya ang lalaking tumupad ng pangarap niya na maging ina at maging asawa.
Daddy! Patakbong lumapit sa dalawang batang si Wolf kaya agad na naglayo ang kanilang mga labi. Binuhat ni Sebastian ang anak at iniharap kay Laura. Nakangiti pa rin ang guro habang pinagmamasdan ang kanyang magiging mag-ama. Gusto mong teacher si Teacher Laura, hindi ba? Tanong nito sa bata. Yes, because she's beautiful and kind. Sagot ni Wolf. Gusto mo rin ba siyang maging mommy? Nanlalaking mga matang bumaling ang hindi makapaniwalang bata sa ama nito. Really? Gulat na sambit ni Wolf. Oh anak, your beautiful tutor will be your mommy because I'm gonna marry her and she's going to be my wife. Masayang yumakap ang bata kay Laura. Hindi na nito kailangang sumagot dahil ang pagyakap nito sa kanya ay tanda ng pagtanggap sa kanya ng bata para maging asawa ng ama nito at maging pangalawang ina. Inakbayan ni Sebastian si Laura na kasalukuyang buhat si Wolf. Napatingala siya sa langit. Sigurado siyang masaya si Elise para sa kanila. Natagpuan na niya ang taong tatanggapin sila ng buong puso. Naging mabilis ang panahon habang magkasama ang mag-asawang Laura at Sebastian. Patuloy pa rin siyang nagtuturo sa St. Joseph Catholic School. Estudyante pa rin niya ang anak na si Wolf na malapit ng tumuntong sa ikalawang baitang. Habang si Laura, nagfa-file na rin ng leave dahil may isang buwan na siyang buntis sa pangalawang anak nila ni Sebastian. Abot-abot ang pasasalamat niya sa itaas dahil sa dinami-rami ng babae sa mundo, siya ang sunerteng matagpuan ang mag-amang ito. Punong-puno ng pagmamahal ang bahay nila dahil kay Sebastian at Wolf. Kaya nga nagpapasalamat siya kay Elise dahil nararanasan niyang maramdaman ang walang hanggang pag-ibig galing sa mag-ama nito na ngayon ay kanya na ring pamilya. Wakas! Maraming salamat po sa inyong pakikinig sa kwentong ibinahagi namin ngayong araw. Muli, ito po si Inday Series at hanggang sa ating muling kwento. Maraming salamat po.